God. Nais kong ating paksain itong tema na The Word Bride. Okay, naniwala ba kayo na yung word sa pasimula na siyang berbo ay meron ding kabiyak din na word? Amen. Kagaya sa Genesis, pansinin natin, di ba kung paano si Adam ay kinreate at binigyan siya ng Diyos ng helpmate? Diba? Doon pa lang sa pasimula sa Genesis 1:26, sabing ganun, God created man in His own image. He created them in the image and likeness of God. Created them male, female. So makita natin, merong tinatawag na feminine and masculine doon sa tinatawag na creation ng Diyos. So, man and woman was created in the image of God. So ang Diyos din ay may image. Diba? Kung may male-female na Adam, merong ding male-female na Christ. Can you say amen? Dahil created in the image and in the likeness. Kailangan parehas. Can you say amen? Kaya makita natin yung word na sinasabing ganon sa John chapter 1 ay meron ding kabiyak o kaputol pa na salita. Kabahaging salita. Kaya sa ating tema ay ating tinatalakay kung papaano ito tinawag na word bride. Amen? Of course, kinakailangan mga kapatid, tayo na mananampalataya na tinawag dito sa flesh ay kinakailangan ding mabinhian ng salita. Amen? Dahil tayo ay vessel, tayo ay womb, tayo ang kanyang loins, di ba, na pinunlaan tayo ng salita ng Diyos. Kung titignan natin itong isang istorya dito sa Book of Esther, chapter 1, verse 12, ano ba kayo magbasa? Tiyaga. Tignan natin sandali, Esther chapter 1, verse 12. Meron bang makakita sa Tagalog? Basahin ka agad. Book of Esther, chapter 1, verse 12. Praise. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit ang reynang si Basti ay tumanggi na pumaroon sa utos ng hari sa pamamagitan ng kamarero. Kaya't ang hari ay lubhang nag-init at ang kanyang galit ay nag-alab sa kanya. But the queen, sabi naman dito, Basti refused to come at the king's commandment by his chamberlains. Therefore was the king very wroth, and his anger burned in him. Tuloy. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat na nakakaalam ng kautusan at ng kahatulan. Sa 15, verse 15. Anong ating gagawin sa reynang si Basti ayon sa kautusan? Sapagkat hindi niya sinunod ang bili ng haring Aswero sa pamamagitan ng mga kamarero. Amen. So, kung ating bubuuin ang istorya, mga kapatid, si Basti ay walang headship sa hari. Can you say amen? Gusto ng hari i-present si Esther sa isang piging. Gusto ng hari na i-proklama si Esther bilang reyna, maipakilala, tumanggi si Basti. Okay? At ipinalit ng hari si Esther. Sapagkat si Basti ay hindi karapat-dapat na reyna, walang headship. So sa isang quote ng propeta, sinabi niya na ayaw ni Basti na maging tinatawag na ama ng magiging anak ni Ahasuerus. Ayaw niyang magkaroon ng anak kay Ahasuerus. Diba? Yun po, mga kapatid, ang pinaka malalim na dahilan kung bakit siya dinivorce. Amen? Ang gusto lang ni Basti ay popularity, position. Diba? And riches. Pero pagdating sa tinatawag na
anong tawag dito? Responsibility, pagdating sa tinatawag na tungkulin ay ayaw niya. So in short, ang tinig ng hari ay binhi, di ba? At nais ng hari, ang bawat binhi na kanyang sinasalita ay tuparin. So si Basti ay hindi marunong tumupad sa salita ng hari. So sa madaling salita, si Basti ay walang headship. Wala siyang tinatawag na pananampalataya at respeto sa salita. Kaya ano pa ang saysay na si Basti ay nakaupong reyna, kundi sabi ng mga tagapayo, palitan si Basti. Dahil nauupo lang siya dyan, pero wala naman siya manifestation. Parang isang tinatawag na attender, di ba? Parang isang churchgoer na, di ba? They are calling, di ba? In the name of, by the name of Christians, pero wala naman siyang manifestation ng kanyang Christian life. Diba? So, walang saysay. Nagke-claim na bride, pero wala namang identification ang groom sa kanya. Can you say amen? Nagke-claim siya na bride ni Christ, pero kine-claim din siya na bride ng mundo at ni Satanas. Sa madaling salita, wala pa siyang tinatawag na tiyak o definite identification ng salita sa kanyang buhay. So, hindi siya karapat-dapat maging bride. Diba? Kaya siya ay dinivorce, si Basti. So, ang mga mananampalataya sa panahon na to ay dapat mapulpil ang pagiging mananampalataya. Kailangan may quickening. Can you say amen? Dahil kung seed ka, seed ako. Seed ako. Ang daming alam, di ba? Before the foundation of the world, seed ako. I never done it in the first place. Walang quickening. Di ba? Ano ang difference sa unbeliever? By foreknowledge, siya ay seed. By revelation. Pero sa outward, what is the difference? Can you say amen? Between sinner at yung nagkiklaim na bride kung wala siyang quickening at manifestation. Scripture, sabi doon sa Galatians chapter 4, ang servant ay walang pagkakaiba sa anak kapag siya ay bata pa. Diba? Ang child ay walang tinatawag na pagkakaiba sa servant. Dahil ang child alagain, bantayin. Diba? Baka matalisod, baka makatakbo, madisgrasya. Diba? Nakakagawa ng mga tinatawag na bagay, nakagaya din sa servant. Hindi pwedeng atangan ng tinatawag na responsibility. Anak, bantayan mo yung ating business, Diba? Alis yung tatay. Pagdating ng tatay, ubos yung paninda. Anak, anong ginawa mo? May mga bumili po Hindi ko na nabantayan na maigi. So, hindi niya na-manage ang father's business. The same din ang servant. Wala naman siyang interest Basta sumasahod siyang arawan, di ba? Wala siyang interest sa kapakanan ng kanyang Lord. Kaya walang pagkakaiba ang unbeliever at tinatawag na nagkiklaim na bride na wala pang quickening. Sasabihin nila sa inyo, pare-parehas lang naman tayo. Can you say amen? So, wala kang tinatawag na identification. So, kaya nais ng Panginoon na ang bawat bride ay magkaroon ng quickening. Ang quickening, mga kapatid, ay tinatawag na pagkabuhay dito sa tinatawag na spiritual. Kung walang magaganap na pagkabuhay, di ba, walang manifestation ng salita sa atin, walang patotoo. Di ba? Ang patotoo mo lang ay ang message, na sinasabi ng message, ikaw ay seed. Di ba? Kaya yung tinatawag na seed ay dapat makwiken. Kagaya din dito sa ating mga talata na isa-isahing basahin, okay, na sa mga quotes na to, dito tayo magsisimula. Sabi rito, the bride must be unified. Okay? The bride must be unified. Unified together by the word. Kailangan siyang isahin sa salita.
Because my sheep hear my voice. And this is his voice.